student ng San Beda College na si Marvin Reglos na nasawi dahil sa umano'y hazing. Nang iuwi ang kanyang labi sa kanilang bahay sa Burgos, Isabela. Emosyonal na hinarap ni Mirna Reglos, ina ni Marvin, ang kanilang iba pang kaanak. Nang maiuwi ang labi ng anak bandang tanghali kahapon. Halos gumuho ang mundo ni Mirna na tinitiis na malayo sa kanyang pamilya bilang isang guro sa South Korea para masuportahan nga ang pangarap ng anak na maging isang abogado. Hindi ko matanggap dahil nga nasa malayo ako, nagwo-work ako para sa kanya. Gusto kong makatapos ng kanyang minimiting maging abogado sa pamilya namin. Bagay ang mga kapatid ni Marvin na si Lorvie at Myril, inilalarawan nilang isang mabait at malambing na kuya ang biktima. Kaya hangad po ng pamilya Reglos, mabigyan sila ng katarungan at plan ng pamilya na ilibing si Marvin sa February 28. Pero depende pa yan kung makakarating agad ang ilang kaanak nila galing Amerika. Samantala, humarap na sa NBI ang presidente ng Grand Row 1 ng Lambda Rho Beta Fraternity na sinasalihan ni Marvin Reglos. Sumailalim sa investigasyon si Edwards Escobar II kaugnay sa pagre-recruit kay Reglos sa kapatiran. Pero hindi pa raw siya may tuturing na suspect kaya malaya siyang nakaalis matapos ang pagtatanong ng Death Investigation Division. Kabilang sa lilinawin na yung naging papel ni Escobar sa nangyaring hazing. Bagamat hindi nagbigay ng pahayag sa Escobar, mariin namang kinundena ng tagapagsalita ng fraternity ang umano'y hazing. Samantala, nakuha na ng mugshot ang dalawang arestadong suspect sa hazing na nakaharap sa kasong murder in relation to the hazing law, kasama ang dalawang iba pang nagpadala umano ng text message na nagpipigil sa pagsasalita sa mga otoridad. Pero 16 na iba pa ang hinahanap pa rin hanggang ngayon. Samantala, meron na po tayong update sa lagay ng batang naipit ang kamay sa escalator na isang supermarket sa Caloocan City. Patuloy pong nagpapagaling ang 7 taong gulang na si Felix Aparijado sa ospital. Pero ang magandang balita, hindi na po kailangang putulin ang napinsalang kaliwang kamay ng bata. Sa ngayon, nakabenda na lang ang kamay matapos itong operahan. Kwento ng tiyahin ni Felix, iniwan lang niya ito para magbanyo. At ayon sa kanyang anak na kasama ng bata, natalisod si Felix habang bumababa ng escalator. Kung may gwardiya lamang daw na mga panahon yun, naitayo sana kaagad ang bata. Pero paliwanag ng pamunuan ng supermarket na Pure Gold, bahagya lang daw natagalan ng rescue dahil kinailangang kontrolin ang pagpasok ng emergency team para mapadali ang pag-alis sa bata. Nagdesisyon po ang management ng Pure Gold na sirain na lang. Sirain po para mapabilis proseso ng pagbaklas at nang mailigtas po ang buhay ng bata. Hindi namin basta makuha kasi ipit na ipit siya eh. Yung handle noon, nakaganon na mismo eh. Pumasok mismo yung pinakakamay niya doon. Balik gumano siya, nag-clamp siya, nag-lock. Kaya hindi mo pwedeng basta hugutin. Kailangan tatanggalin mo yung sa mga... Tiniyak ng Pure Gold na sasagutin nila ang lahat ng gasto sa pagpapagamot ng bata. Sa Caloocan City pa rin, napahiyaw naman ng sasakit ang isang bata matapos maipit ang daliri sa truck o gulong ng isang crane. Sa kuha ni News Cooper Donald Bustamante, kitang-kitang nagpapakatatag ang bata habang sinusubukang alisin ng mga tao sa paligid ang pagkakaipit ng kanyang daliri. Pero kinailangan pang paandarin ang crane upang tuluyan tong maalis. Naglalaro umano ang bata sa gilid ng ginagawang kalsada sa 4th Avenue nang bigla na lamang niyang ipasok ang kanyang dalawang daliri sa gulong ng crane. Agad isinugod sa ospital ang bata at ngayon nasa mabuti na raw na kalagayan. China yan? Oo, sa Caloocan. Parang sa atin lumipat tayo first. Caloocan pala. Samantala, nakakulong na ngayon sa Antipolo Police ang isang ginang naman matapos niyang gilitan ang kanyang sariling anak. Blanco pa rin ng mga pulis kung bakit ginawa ito ng ina sa kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki bandang tanghali kahapon. Base sa interrogasyon ng mga pulis sa suspect, wala silang makuha matinong sagot. Puro Bible quotes ang sinasabi ng suspect na siya raw ay sugo at laman. Pero mismo ang ama ng suspect na nagpaliwanag na may pinagdaraanan ng suspect kaya napatay ang kanyang sariling anak. Palo yan. Depressed yan. 4 ang anak yan. Walang trabaho yan, kundi magpaalila sa mga kapitbahay. At halos tulala naman ang panganay sa 4 na anak ng suspect sa nangyari sa kanilang kapatid. Kwento niya noong nakarang taon para nila napansin ang pagbabago sa kilos ng ina.
Inakyat na sa korte ang pagdedesisyon kung kakasuhan pa ang suspect o ililipat sa isang mental institution. Samantala, 3 araw matapos tambangan sa Maynila, nakalabas na ng ospital si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Maayos na raw ang pakiramdam ngayon ni Esmeralda kahit may mga gasgas at sugat pa siya. Sa ngayon, may lead na raw ang pulisya sa gunman ni Esmeralda at posibleng makapaglabas na sila ng artist sketch. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa koneksyon ng ambush sa O'Hara kidnapping case na ikinatanggal sa pwesto ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Nauna nang itinanggi ni Gatdula na may kinalaman siya sa pananambang kay Esmeralda at sinasabi ng kanyang kampo na baka ito isang kaso lang ng ambush me. Inimbestigahan pa. Sir, lumalabas kasi sila sa O'Hara case daw ito. Totoo ba yun, sir? Isa yun sa mga anggulo na tinutumbok ng mga investigador natin. Bakit yun, sir? Mainly. Well, hintayin natin hanggang matapos yung investigasyon. Ibig sabihin, kinausap nila yung mga basyo ng bala.